guys! Welcome back sa ating channel, Buhay Amerika Bisdak. Bisayang dako. O sige, ang akong sasabihin ninyo karon kay Bisaya man jud nino, kay Bisdak man, pero magtagalog din tayo para maintindihan din, di ba? Sagutin ko ang tanong sa nagtatanong. Sabi niya, ano ba talaga ang buhay dinha sa Amerika? So, kay kaning nagtanong na ako, naagi na siya sa Bisaya. Wa na siya kabalo kung unsa gyud ang kinabuhi diri sa Amerika, kay ang iyang pagkakaalam na ang mga Pilipino nga nagpunta sa Amerika, big shot na daw. Mayaman na raw, big shot, ganon. Hindi tanan. So, ito na ang sagot. Ang buhay diri sa Amerika, labi na kung dito ka na nagpuyo sa Amerika. So, bali, for example, nag-asawa ka, diri ka nakatira sa Amerika. So, ngayon, American living ka na talaga, which means you have to pay your own mortgage if you buy a house, or you have to pay your own rent. Then you have to pay your electric, water, car insurance, and house insurance if you have a house, health insurance, lahat, basta lahat bills, bayaran mo yan. Ngayon, hindi mo talaga masasabi nga big shot ka or mayaman ka kasi kay earning nimo diri is dollar, ang imong binabayaran dollar, ang imong bilhin na mga pagkain is dollar, puro dollar. Kaya kung mag-earn ka ng $500 for example a week, minimum wage, tapos ang imuhang gas naa sa mga 150 a week, depende kung gaano kalayo, tapos pagkain mo pa, tapos yun na nga, mga bayaran nyo pa, lahat bibilhin mo. So when it comes to 1 month, kasi monthly ang mga bayaran dito, most of the time monthly talaga. So iipunin mo yun, for example yung 500 a week mo, magiging 2,000 a month. Tapos yung mga bills mo naman, kung itotal yun, nasa mga, syempre, minsan nasa 1,800. Depende na yan kung magkano ang imuhang rent, magkano ang imuhang mortgage, or budget nimo, budget. So, kulang. Ang uban tight talaga. So, muna ang kinabuhi diri sa Amerika, kung naaradyo ka sa minimum wage, ha? Unya, karon kay kung ang ubang mga Filipino nakabana sila Amerikano nga medyo may kaya, so mauna nga okay ang ilang kinabuhi. Muna nga ikaw ang nagtanong sa ako, ang akong masasabi nimo, dili jud tanan kanang uban nimo nga nakita nimo dinha sa video, sa short video, sa reel, sa Facebook nga bunga-bunga. Ang iba dyan, for the sake of the vlog lang yan, for the sake of the lang videos, ganun. Pero sa totoong buhay niyan, nagtatrabaho din yan. Tapos, kung meron kang nakikitang social talaga, wala siyang trabaho, tapos maraming nagsa-shopping siya, ganun, siguro nakasawa siya ng mayaman na lalaki, o di ba? Ganun yun, guys. So, hindi lahat dito nga sasabihin mo na, ay, nagpunta siya sa Amerika, mayaman yan, big shot yan. Hindi mo masasabi lahat. So, para lang ito sa walang alam, tulad ng nagtanong sa akin na wala talaga siyang alam, kaya nga nagtanong siya. Ang pagkakaalam lang talaga daw niya nga, lahat ng mga Pinoy dito sa Amerika nagpunta, lahat ng mga Pinoy nga nagpunta dito sa Amerika, mga big shot, mayayaman, ganyan. Hindi talaga. That's not true. So, ngayon kung sakasakali naman na ipagpalagay natin OFW, yung Pilipino nga nagpunta dito sa Amerika na narbaho, it's called OFW, yun sila ay nagbabudget talaga yan. Halos hindi na yan kumain ng
tamang pagkain kasi nagbabudget yan sila kasi ang sa kanila niyan, lalo na pagkontrata sila, gusto lang silang makatipid. Tapos pag sweldo nila, magpadala agad yan sa kanilang pamilya sa Philippines. So, nagtitipid yan ang mga OFW. Grabe ang pagtitipid yan. Minsan ang kinakain na nila sardinas parate. Which is, I love sardinas kasi, siyempre matagal din akong hindi makakain yan dahil malayo kami sa Pinoy store. Pero, yun, mostly kasi, ang sardinas din dito, kung punta ka sa Filipino store, mahal talaga. Kaya, hindi ko yan i-degrade yung sardinas kasi mahal talaga. Mas mabuti, mas mura pa yung American food kaysa sardines nga eh. So, anyway, ang aking masasabi pag OFW, ang ating pag-usapan, nag-budget dyan na sila dyan. Kay, ang uban din ha nga OFW, nagbayad man na sila kuan kaning mga spacers, ang iba diha nag-spacers, ang dito ang iba din naka-apartment lang guys. Tapos minsan sa isang apartment, ilang bedroom, marami din ang nakatira. So mostly sa mga OFW, ganyan talaga ang ginagawa nila. Swerte na lang nga kung ang isang OFW ay libre sa kanilang tutirhan o even pagkain. May namimit akong OFW nga cruise ship siya nagtatrabaho. Tapos, sabi niya libre sila sa pagkain. Tapos, yun, meron din silang space na parang apartment. Libre din sila. Kahit saan sila magpunta, libre sila doon. May tinatawag na coupon. So, ayan, paswerte-swerte lang talaga yan. Tapos, meron naman ding OFW na yung mga nursing, di ba? So, okay yung mga income nila. Pero, kay OFW, mga kontrata, nagtitipid din yan ang mga yan. Hindi yan basta-bastang naggagastos. Nagtitipid yan sila guys. Kaya, kayong mga pamilya dyan nga naiwan sa Pinas, huwag kayong basta-bastang gasto na lang ng gasto kapag kayo ay pinadalhan sa inyong mga kamag-anak na nandito sa Amerika. At yun namang mga taong 8 hours lang ang job nila, talaga namang super budget yan. Tapos yung sinasabi ko na kung dito ka naninirahan sa Amerika, talagang budget ka rin kung yung trabaho mo ay 8 hours a day ka lang. Kumuha ka talaga ng pangalawang job or mag-overtime ka para mag-keep up mo yung lifestyle mo and yung bills mo, mabayaran mo talaga. Kasi dito sa Amerika, walang utang-utang. Hindi pwede yung utang-utang ka talaga. Pag hindi ka makabayad ng rent mo ng 2 buwan, naku, ma-evict ka na, evicted ka na. Kaya mahirap dito talaga sa Amerika. Kaya kailangan meron ka talagang work. At yung sinasabi na lahat dito sa Amerika nga nagpunta ay mayayaman, that's absolutely not true. Swerte na lang ngayon talagang mga babae nga nakaasawa ng mga mayayaman na lalaki at hindi na sila nagtatrabaho at kahit anong gusto nila mabigyan. Naswerte lang yun. At otherwise, talagang mag-work hard ka. Yung iba naman nga nakikita sa social media, balikan ko, yung iba dyan nagpapayabang lang yan. For the sake of videos, for the sake of reels, for the sake of YouTube, for the sake of Instagram, for the sake of TikToks, tipong ganon. Kaya kung anong nakikita nyo dyan sa social media, wag na wag kayong basta-bastang maniwala. Okay? So, ayan ha, sinasagot ko na yung tinatanong mo. Sinasagot ko na yung tinatanong mo nga, huwag kang mag-isip nga yung mga Pinoy nga nagpunta dito sa Amerika, big time at big shot at mayayaman. Okay? Marami din kasi diyang mga Pinoy, lalo na ng mga kababayan nga, kung merong Filipino nga uuwi dyan sa Pinas, maraming pasalubong. So, hindi naman lahat na
mabigyan mo ang buong baryo, di ba? Tapos yung iba dyan kasi naglilikramo daw, sinasabi nga, ito lang ang binibigay mo sa amin na pasalubong, galing ka sa Amerika, tapos ito lang. So wag nyong gaganyanin guys, magpasalamat kayo nga binibigyan kayo, di ba? Kasi yan ang sinasabi ko, hirap din ang mga tao dito sa pera. Lalong-lalo na yung mga Pinoy nga mubakasyon dyan sa Philippines, instead na mag-enjoy, wala na. Hindi na, kasi ang inatupak, magbili na lang dyan para ipakain sa mga pamilya, para ipamigay, ganito, ganyan, lahat-lahat, ganyan. So, makautang pa sa credit card, di ba? So, wag nyong sasabihin na, wag kayong mag-aarte-arte. Kasi narinig ko rin to naglilikramo daw kasi binigyan ng ganito, ganyan. Wag kayong ganyan, ha? Yung iba nang namimigay lang ng bulad. Hoy, wag kayong maglikramo, kaya mabuti nga meron kayong bulad. So, kaya nga sinabi ko, swerte kayo kasi nga nabigyan pa kayo, kasi hindi kayo mabigyan lahat dahil hindi kayo pwedeng bibigyan ng buong baryo, di ba? So anyway, at magpasalamat kayo sa mga Pinay or Pinoy nga mga vlogger nga nagbibigay din sa inyo. Yung mga Pinay at Pinoy dito sa Amerika, tapos nagtulong sila sa mga may mga sakuna. Ayun sila, may sila, substantial income sila dito at may kaya na sila, kumbaga may sobra na sila pambayad sa kanilang bills, kaya tumutulong sila. Most of the time here dito sa Amerika, kulang lang talaga ang mga pera nila. Maliban lang kung ang trabaho mo ay executive, 'di ba? Kasi kung regular ka lang talaga, yung 8 hours mo hindi talaga kulang sa day by day mong gastusin o yung monthly mong bayaran, hindi talaga kulang. You have to work 2 jobs or overtime all the time to keep up your bills. Okay? Ma-unders lang talaga kung executive ang imuhang job, nasa executives ka, sa mataas ka, malaking sweldo din. Kaya doon. Ayan, maniwala na ka sa akin, ha? This is the real talk, and this is the true talks. Okay? And I'll see you in my next video, and I'll vlog more about here in the US, kasi maraming nagtatanong talaga sa akin. As of me right now, I'm really busy, so I always want to do vlog more, but I kinda really busy. As I said, that I work more than 8 hours, so I'm kinda busy. But anyway, subscribe and stay connected. Bye bye.